Mangangamusta ho tayo ngayon dyan ho sa Quezon City. Live po, nasa linya na natin si Ma'am Pitchy De Leon. Magandang umaga po, Ma'am Pitchy. Welcome po sa DZXL. Good morning po. Good morning, Ma'am Pitchy. Yes po, good morning. Ayun. Ma'am, una sa lahat, kumusta po kayo at kumusta po ngayon ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Quezon City? Yes, as of right now po, meron naman pong nag-lift na ang pag-asa ng heavy rainfall advisory. So mukhang gagaang na po yung condition, pero as of 11 p.m. meron pa rin po tayong mga evacuees and 9 pa rin po ang flooded areas na hindi pa nagsusubside. Itong mga evacuees, ma'am, ilan na po sila ngayon na mga pamilya o individual na nasa evacuation center ngayon? Okay, meron po tayong 2,185 na families na nasa evacuation center, totaling to 7,059 individuals. Ma'am Pitchy, yung binabanggit po ninyo na siyam na kalsada na ngayon ay may baha pa rin. Ano-ano po ito? Nasa Barangay Bagong Silangan lang po ito. Hindi pa po siya nagsusubside. Ano po talaga yung dahilan na Ma'am Pitchy ng pagbaha dyan sa kalsada? Yun po like example po sa Barangay Bagong Silangan, kaya po siya mabilis na nagpo-flood kasi nasa flood ways po siya or river curve ng malapit sa Marikina and San Mateo River. And since nag-alert level po kahapon yung Marikina River, kaya po tumaas din yung area na yon dahil ang Bagong Silangan po is parang catch basin po yan eh. Low-lying area siya talaga. Kaya mabilis po siyang tumataas ang tubig kapag matindi ang buhos ng ulan. Kaya po meron kaming permanent evacuation center sa barangay na yan. Opo, sa monitoring niyo po ma'am, gaano po kataas yung baha, yung pinakamataas na baha po na naitala po dyan po sa Quezon City? Meron pong above head po. Uy, ganun kataas. Opo, Saan po yan? meron po. Saan po yan, Ma'am Meron Pitchy? po sa Tatalon po at saka Bagong Silangan din po and Apolonio Samson. Opo. Ma'am, hanggang ngayon po ba yung Lamesa Dam nagpapakawala pa rin po ng, apaw pa rin po yung tubig, lagpas pa rin po dun sa spilling level? Yes po, nasa spilling level pa rin po siya. 80.17 po siya as of 3 a.m. Pero yung ibang waterways po, nagbumaba na po yung Marikina River is alert level 1 na po. Yung Quirino River and San Juan River, wala na pong alert level. Okay. Kaya Lamesa Dam na lang po yung nakamonitor po kami. Ano pong paalala ninyo on behalf of the LGU sa lahat po ng mga residente ng Quezon City, Ma'am Pitchy? Okay, sa mga QC citizens po, since na-advise po since 9 p.m. kagabi na walang pasok po, pinapaalalahanan lang po ang mga nakatira malapit sa waterways, mga ilog at creeks na huwag po niyong payagan ng inyong mga anak na maglaro or lumangoy sa mga areas na ito kasi para maiwasan po natin ang aksidente at pagkalunod. Tapos mag-check na lang po kayo sa FB page for any weather advisories pa po na ibababa para po sa Quezon City. At for any emergency naman po, tumawag lang po kayo sa hotline 122 po. Oh, kasi yung iba dyan, 'di ba? Lalo yung mga bata ginagawang swimming pool yung mga baha Lalo na kapag delikado. Isa din yun, Ma'am Pitchy. Yung health situation ng inyong mga citizen. Oo. Opo, naman po, yung sa evacuation center po, nandun po ang City Health at nagbibigay po kami ng medicines, lalo na yung doxycycline, para sa anti-leptospirosis po, sa mga sumulong sa tubig ng mga evacuees at hindi lang po evacuees, pati po mga first responders ay binigyan din po ng gamot. Papahabulan na question, Ma'am Pitchy. Kasi ang sabi po ng MMDA kahapon, mas manageable na daw po yung mga baha dito po sa Metro Manila. Of course, dahil sa efforts din po ng gobyerno sa paglilinis po ng mga estero, ng lahat-lahat na. Pero dyan po ba sa Quezon City, ramdam po ba ninyo yun nga yung sinasabi na ang baha daw po mabilis nang humupa, hindi daw po kagaya noon?
Totoo po yun. Marami pong nare-report na flooded areas pero mga average duration po ng 2 hours and 30 minutes magsusubside na po siya agad. Yun lang po talaga yung 9 na hindi pa nagsusubside because Opo. yung connection po niya sa Marikina River. But the rest po, ramdam po namin na mabilis po siyang mag-subside. Opo, Ma'am Pichi, di ba meron po sa Quezon City na yung kung tawagin retention pond po ba yun? Yung parang pinupuntahan din po ng mga tubig ba? Hindi ko sure kung tama po. Nakatulong po ba kahit papano dito po sa mga nagdaang pag-ulan para ho ang Quezon City hindi ho gaanong bahain? Opo. Actually, ang retention pond po, ito po yung nasa Quezon Memorial Circle. Pond po siya na ginawa para mag-catch ng water rainfall. Yung detention basin naman po, ito po yung parang parang basketball court po na merong basin sa ilalim na katumbas ng 3 Olympic size na swimming pools. Dito po ay magka-catch siya ng mga baha. I-store niya temporarily, tapos pag huminto na po yung baha, unti-unti po itong ile-let go sa mga waterways. At ito, effective po to kasi tinatayo po namin to sa mga flood-prone areas po para po kahit paano makaibsan ng pagtaas ng tubig, lalo na po pag bumabaha. Saktong-sakto kasi 'di ba kailan lang po nung buksan po yung isang ganyan po ninyong proyekto diyan sa Quezon City. Ito na po yung ulan. So kahit papaano napakinabangan na po ng ating mga kababayan. Pero ma'am, ang Quezon City DRRMO po ba ay sa ngayon doon po sa naging epekto po ng habagat wala naman pong plano na magdeklara ng state of calamity? Wala pa po as of right now. Okay pa naman po kami kahit paano naaalagaan ng mabuti ang nasa evacuation center. Wala pa po sa discussion namin sa aming mga pre-disaster risk assessment meeting. Okay, so sa development na inanunsyo ng Pag-asa, Ma'am Pichi, no, inaasahan niyo po ba na uuwi na yung ilang mga residente nandyan ngayon sa evacuation center? Malamang po within the day kasi na-lift na po yung heavy rainfall kung sa palagay po ng barangay at ng QC-DRRMD na safe na po sila na bumalik sa kanilang mga tahanan, ay magbibigay po kami ng advisory at papayagan na po silang umuwi. Ayun. Pero meron po bang may mga residente po ba dyan na nasira po yung mga bahay na kailangan pong tulungan ng LGU? Kasi di ba nabanggit nyo kanina, may baha pa rin na lagpas tao hanggang ngayon. At kung ano po yung pwedeng itulong ng LGU doon? Opo, correction po. Wala na pong lagpas tao ngayon. Okay. Dun po sa Bagong Silangan, mga lang po siguro waist deep and chest deep lang po. A-assess po natin yung mga damages siguro pagkatapos na po ng ng paghupa talaga ng baha at paghinto ng ulan. Doon po maa-assess kung ano po ang mga na-damage ng mga properties and establishments po. Okay. Ayun, thank you so much Ma'am Pichi po sa inyong pag-aksyon dito po sa epekto ng habagat sa ating mga residente ng Quezon City. Maraming salamat din po. Mga kasama si Ma'am Pichi De Leon, ang tagapagsalita po ng Quezon City